guys! Welcome back to my channel. This is Wanderlust at kumusta naman ang bawat isa dyan? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Well, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, kindly hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified sa next nating mga videos. So for today's topic, actually usapang kaperahan ulit tayo. Kumbaga parang part 2 ito ng topic natin last time na kung naalala nyo, yung tipong kakasahod mo pa lang ay ubos na ang iyong pera. So, as a recap lang, ano nga ba yung mga dahilan nito? Una dito ay, nabanggit ko last time, utang. Sobra-sobrang utang. At pangalawa ay yung lagi nating maririnig na, I deserve this. At yung the third one ay yung walang kontrol na mga bisyo natin or luho natin sa buhay. At pang-apat ay yung wala tayong mga financial goals, wala tayong mga financial plan, or wala tayong mga budget diary every month. So for today's topic, ang ating pag-uusapan ay kung paano natin ito maiiwasan. Kasi yung last time natin, yung previous topic natin ay ano yung mga dahilan. So ngayon, kung paano natin ito maiiwasan na hindi tayo palaging ganito ang ating sitwasyon. So, ano nga ba yung mga dapat nating gawin para maiwasan natin yung mga ganitong senaryo sa ating buhay in terms sa pagdating sa ating financial na aspeto ng ating buhay. Una dito ay, of course, iwasan natin yung pagkakaroon ng utang. Actually guys, ang usaping utang serye ay medyo broad topic. Very broad topic talaga ito. At wag nating interpret na hindi naman talaga ako against sa pangungutang as long as kaya natin itong bayaran. Yung tipong hindi nagbibigay stress sa atin, yung tipong kaya nating i-survive, yung hindi tayo binibigyan ng sakit ng ulo every month. Yung kasi nga marami namang purpose kung bakit nangungutang yung tao. Actually guys, yung utang pwede nating gamitin ito na magkaroon ng advantage sa atin or disadvantage. Depende yan sa paggamit natin. Kasi actually guys, yung mga pinakamayaman na mga negosyante, meron silang mga utang kasi nga they are using it for their advantage. Pero yung pinag-uusapan natin dito ay yung mga naging lifestyle na natin na kahit na yung pangtustos lang sa luho ay pinapangutang natin. Yung nasanay na tayo na ganun tayo lagi, na kunting wala lang tayo, hindi natin kayang magtiis, kundi mangutang or manghiram sa ibang tao. So, parang naging lifestyle na natin iyon na hindi na natin naiiwasan, kaya nagiging cycle na lang every month sa ating buhay. So, iwasan natin na magiging lifestyle natin ang pangungutang. At pag nangutang ka, make sure na hindi ito nagbibigay ng sakit sa ulo mo. What I mean is that kaya mong bayaran, kumbaga meron kang limitations. Kasi alam natin na lahat ng sobra ay talagang nakakasama sa atin or nakakadulot ng matinding stress sa ating buhay. Okay, so number 2 is, paano natin maiiwasan? Yung delayed gratification. Anong ibig sabihin nito? Delayed gratification, halimbawa may gusto kang isang bagay pero wala kang budget. Gusto mong mag-travel abroad pero hindi mo, as of now ay hindi mo pa kaya. It's because na marami ka pang mga inaatupag or marami ka pang mga kinakaharap na dapat mong unahin. So ano nga ba yung uunahin mo? Pag sinabi nating delayed gratification, isantabi mo muna. Kumbaga, wag mo na ngayon. Pag-ipunan mo muna. Pag hindi mo kaya, ibig sabihin, hindi mo kaya. Pag hindi pasok sa budget mo ngayon, ibig sabihin, hindi mo kaya. So, hindi mo kailangang maghanap ng paraan or gagamitin mo yung credit card mo, mangungutang ka sa ibang tao para lang masunod yung gusto mo. Sa pinaka-literal na example, tip lang to galing sa akin. Halimbawa sa pag-shopping or kahit na anumang mga bagay na gusto natin sa buhay, yung may mga gusto tayo malaki man or maliit. Halimbawa, pag dumaan ka sa isang shop, may gustong-gusto kang bilhin. Halimbawa, cellphone. Di ba mahal yun? Kahit medyo old na model is
it requires malaking halaga pa rin. So, halimbawa, dumaan ka sa isang shop, kahit sa mga damitan, or sa mga, kahit anong shop, tapos may nagustuhan ka bigla. So, ano yung gagawin mo kahit na medyo alanganin yung budget mo? Hindi pasok sa budget mo kasi yung budget mo for this month ay nakakwenta na talaga. Meron ng pupuntahan, meron ka ng pagdadalhan. So, ano yung gagawin mo? Pag sinabi nating delayed gratification, huwag muna nating unahin yun. Kumbaga, ang gagawin mo ay, kahit na gustong-gusto mo yun, walk out ka muna sa shop na yun. Walk out ka muna sa shop na yun. Kung minsan kasi iniisip natin, ay meron pa naman akong meron pa akong natitirang, may savings pa naman ako doon, pwede ko naman sigurong hugutin yun, pwede ko namang hiramin yun. Pero kung minsan kasi, pag may gusto tayong isang bagay, parang bugso lang yun ng damdamin eh. Kumbaga parang right at that moment, parang gustong-gusto mo ang bagay na yun, pero try to walk out sa shop na yun. Huwag mo munang bilhin, ipagpaliban mo muna overnight. Matulog ka muna. Pag the next day, na andyan pa rin yung feeling na yun na talagang gusto mo, then, buy. Pero, pag talagang bugso lang ng damdamin, the next day, makikita mo, malalaman mo na, ay, hindi ko pala kailangan. Yung ganun, give time for yourself na mag-isip muna. Huwag kang, kumbaga, you need to control yourself na pag sinabi na, kailangan ko to, gusto ko to, kailangan you have to give yourself a time na mag-isip kung talagang needs ba yan, o talagang wants mo lang, or talagang parang parang meron lang nagpi-pressure sa'yo na kailangan kong bilhin to. Ngayon na, as in, ASAP, o diba? So yun, kahit sa mga pag-shopping minsan, sa mga add to cart, minsan gusto mo yung damit na yun, pero pag nag-scroll ka naman ng iba, or sige, bukas ko na to i-add to cart, and then malalaman mo the next day, ay, pangit pala. Yung ganon, try that. It is very effective para hindi ka mahulog sa trap na yung biglang bili ka, and then pag uwi mo ng bahay, hindi mo naman pala gusto, hindi mo naman pala need, pagsisihan mo lang. So, it's a waste of money. Delayed gratification. Kung hindi mo kaya, ibig sabihin, hindi mo talaga kaya. Kung hindi pasok sa budget mo, ibig sabihin, wait for the right time hanggang na maging okay. Para hindi ka malubog sa utang or hindi ka magkakaroon ng stress ng dahil lang sa gusto mo na yan. So, i-delayed mo muna kahit konti. Pwede mong pag-ipunan kung gusto mong mag-travel abroad. Pag-ipunan mo, make a plan earlier. Halimbawa, 1 year. I think you have plenty of time. Pag 1 year gusto mong mag-travel abroad, gustong-gusto mo talaga. So, pag-ipunan mo, wag mong ilagay lahat yun. Yung ticket mo, kukunin mo sa credit card mo, wherein babayaran mo din pagkatapos ng every end of the month. So, kailangan nating mag-isip. And then, another one ay kailangan natin ng magkaroon ng mga financial plan natin or financial goal natin. Na nasabi ko nga last time na dapat meron tayong long term at saka short term. Ang pinagkaiba ng long term na plan or goal ay yung long term, it is your destination, while yung short term, that is your roadmap. Kumbaga kung paano ma-achieve yun. So yung long term, usually yung span yan ay around 5 years, 4 years and up bago mo ma-achieve ang goal na yan, while yung short term lasts only for a year. So ano ba yung mga short term at mga long term natin? Kasi pag meron kang goal, meron kang target, malamang na meron kang syempre, pag meron kang target, nakafocus ka dun eh. Not unlike na wala kang target or wala kang goal, bahala na ang bukas, whatever you have in your hands, spend all you can. Kumbaga one day, millionaire ka. Not unlike na pag meron kang goal ay nakafocus ka dun. Meron kang target, meron kang long term. Halimbawa, yung long term goal mo ay, kasi alam ko, lalo pa sa mga OFW, karamihan, kumukuha sila ng mga housing loan. Kumbaga, meron silang mga binabayaran. So, meron silang mga long-term goal na pagdating ng 10 taon ay, kumbaga, mababayaran na nila lahat at mapapasa kanya
mapapasa kanila na yung property na yon. Pag sinabi nating short-term goal, halimbawa gusto kong mag-ipon within a year ng 100,000. So, ayan, mga short-term goal, or gusto kong mabayaran yung utang ko na 5,000 sa isang taon, yung mga ganun, mga short-term na goal natin. So, long-term at saka short-term goal. At dapat din, wag nating kalimutan na magkaroon tayo ng budget diary every month. I-breakdown natin yung mga sahod natin, kung yung mga source of income natin, halimbawa yung monthly income mo ay nasa 20,000. So kailangan nating i-budget yung savings natin, yung sa mga ano nga yung tawag, yung napupunta sa mga plan natin, yung mga insurance natin, yung mga binabayaran natin na mga bahay na ganito, para hindi tayo mawala sa ating monthly budget and live within your means. Pag hindi talaga kaya, sabi nga, pag maiksi ang kumot, ay matutong mamaluktot. Okay, kasi in the long run, ikaw din naman ang magbe-benefits yan at hindi ibang tao. So, kailangan nating magiging financially wise, especially tayong mga OFW, no? Kasi, ano yan kumbaga puhunan natin dito ay yung lakas lang natin. What if biglaan nagkasakit ka, bigla kang napauwi. So wala kang ipon kasi nga minsan nawawala tayo sa wisyo, nawawala tayo sa real talk na to ha, wala akong pinapatamaan or whoever na tao dito. Kumbaga literal talaga na nangyayari ito, especially sa mga OFW. Kasi kung minsan yung isip natin, ay kumikita naman ako every month, may sahod naman ako every month. Hanggang kailan yon? Kasi nga everything is subject to change. Kumbaga, walang walang fix. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa iyo in the future. Kaya as much as possible, while you still can, kailangan nating gawin yung mga bagay na dapat nating gawin. Huwag na nating ipagpabukas. Huwag tayong masyadong kampante na since tayo ay kumikita, meron tayong sinasahod every month. Sasabihin mo sa sarili mo, tsaka na. No, the right time is now. And now. Walang bukas. So, ayan lamang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. I know na maiksi lang talaga yung ibinibigay ko kahit na ibinibigay ko ng mga tips. So, I hope na meron kayong natutunan. Thank you so much for watching. And this is Wanderlust. I hope na hindi kayo magsasawa na mag-support sa akin at sa lahat nating mga kaibigan dyan. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you so much for always there for me. Thank you so much guys. And lagi nating tandaan na God bless. Let's always be a blessing to others no matter what. Kahit sa gaano man ito ka simple na paraan or bagay. Thank you so much and see you on the next one. Bye!